Good day mga kamitsu, welcome back to my YouTube channel. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Poronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Expander Cross na Green Bronze Metallic 2025. Ano nga bang meron pagdating sa features and specs ng unit ito? Magkano ang SRP ngayon, down payment, monthly amortization, and even cash transaction, magkano ang discount ito? Then gayon din po yung mga freebies na maaari nyo ma-avail sa akin just in case sa akin kayo kukuha. So without further ado, let's get jump into it. Again mga kamitsu, simulan po natin sa front face ng ating Expander Cross. Sa Expander Cross is gumagamit ng green laminated windshield. Bukod po sa durability, nililesen po nito yung tunog sa labas para at least hindi masyadong dinig doon sa loob po ng cabin natin. So mas komportable. So sa Expander Cross po is gumagamit ng dynamic shield front fascia. Bukod po sa aerodynamic, futuristic tignan at the same time brusco. Then kung mapapansin po natin, naka-LED na daytime running light na po ito, na merong turn signal light na naka-integrated mismo dun sa ating DRL. Then again guys, Expander Cross is naka T-shape LED headlamp. So ang purpose po niyan, bakit T-shape po ang design niya compare sa mga conventional, mas wider po kasi yung bato ng liwanag compare mo dun sa mga normal na headlight. Then since top of the line po ang ating Expander Cross, naka LED na rin po yung kanyang fog lights. Ito. Then since naka dynamic shield front fascia po siya, naka horizontal piano finish po ito na may parang mga ngipin-ngipin. So mas brusco at saka mas eleganteng tignan. Then kung mapapansin po natin sa radiator grill niya, medyo malalaki na po yung butas. So ang purpose niyan, it gives better exhaust at saka better airflow dun sa loob ng engine natin para at least hindi masyadong hirap ang makina kapag ginagamit natin yung sasakyan sa long drives. Then kung mapapansin nyo po, meron na rin po itong front bumper diffuser na silver accent na nandito po. So yan po yung kabuuan ng mukha ng ating Expander Cross. So bubuksan naman natin yung engine bay para ma-discuss ko sa inyo kung ano nga bang meron sa engine ng ating Expander Cross. So when it comes of engine, ang ating Expander Cross is equipped ng 4N15, 1.5 liter, inline 4, double overhead camshaft, 16 valve with Mybec technology. So Mybec technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. Pagdating naman po sa engine specs, ang ating Expander Cross ay merong kabuuang displacement na 1,499 cubic centimeter. Then yung kanyang power output na maximum is 104.5 PS by 6,000 RPM. Then meron po itong maximum power torque na 141 Newton meter by 4,000 RPM. Idea lang guys, ang ating Expander Cross ay may fuel consumption na 8 to 10 km per liter kapag ka city driving, kapag ka highway naman po is 16 to 17 km. So just imagine guys kung gaano katipid yung ating Expander Cross pagdating po sa fuel consumption. Nandito naman tayo ngayon sa side profile ng ating Expander Cross. I-discuss ko sa inyo yung exterior natin dito sa side. So simulan po natin sa gulong. Ang ating Expander Cross ay merong kabuuang sukat na 205 by 55 R18. Then equipped na rin po siya ng two-tone na 17 alloy wheel. Then meron na rin po itong disc brake sa unahan, then sa likod naman po is drum brake. So meron na rin po itong ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution. Then equipped na rin siya ng hill start assist at the same time active yaw control. Meron po tayong tatlong reason kung bakit Expander Cross po ang pinipili ng ating mga ibang kliyente over sa mga MPV model na meron ngayon sa merkado. Una, sa Expander Cross ay equipped ng MacPherson strut with coil spring stabilizer bar sa harap, yung kanyang suspension. Sa likod naman po is torsion beam. So sobrang lambot ng kanyang suspension. Then second, yung ground clearance. Kung mapapansin natin guys, sobrang taas ng ground clearance natin. So hindi tayo mangangambang, aabutin tayo ng baha kapag baha sa inyong lugar. So meron po itong kabuuang sukat na 225 mm. Then third,
is yung kanyang exterior. Kung mapapansin nyo naman guys, sobrang aesthetic ng ating Expander Cross. Rugged look, at the same time, sobrang futuristic. So naka-integrated na rin po sa kanyang side mirror yung kanyang turn signal lights na naka-chrome na finish. Ito po. Then meron din pong chrome line dito sa pinaka-side mismo ng ating bintana. Then ito guys, Expander Cross is equipped ng keyless entry. So hindi na po kailangan ng susi para lang buksan natin yung ating pintuan ng ating sasakyan. Basta ang susi po is nasa inyong bulsa. Pindutin nyo lang po ang button na to, automatically mabubuksan po natin ang vehicle. Then ito pa guys, isa sa pinakamaganda sa exterior ng ating Expander Cross. Equipped na rin po yan ng roof rail. So ang kailangan na lang natin is bumili ng roof rack para at least added space din po yan. So kung puno na yung loob ng ating vehicle, pwede ka maglagay ng storage sa pinakabubong natin. Then equipped na po ng 42 liters fuel tank capacity ang ating Expander Cross. So sobrang laki ng capacity nito pagdating sa gasolina. Maaaring marami ka pa mailalagay na gasoline just in case magpapakarga kayo. So yun guys, no, nandito naman tayo ngayon sa back profile ng ating Expander Cross. I-discuss ko sa inyo yung exterior na una-una, naka-pin type antenna na po ang ating Expander Cross. Bukod po sa aerodynamic, nagbibigay din po ito ng better reception lalo kung gagamitin natin sa radio yung ating unit. Then equipped na rin po ng rear spoiler po ang ating Expander Cross na mayroon third brake light assist na naka-integrate sa kanya. Then guys, naka T-shape tail light na po na LED ang ating Expander Cross. Then naka-integrate na rin po dyan yung turn signal light na katulad po ng ating headlight. Then equipped na rin po ng reverse camera ang ating Expander Cross, which is ito po. Then kung mapapansin po natin, meron na rin po ng back diffuser o bumper back diffuser po ang ating Expander Cross na naka silver accent. Ito po. Then meron na rin po yan reflector na naka-integrate sa kanya. So ang purpose po yan o benefits niyan is added visibility lalo kapag kagabi. So yun na mga kamiso, no? Try naman natin yung cargo capacity ng ating Expander Cross. Buksan po natin yung likod. So kung mapapansin nyo guys, sobrang luwag ng ating Expander Cross. Meron po itong kabuuang sukat na 1,630 liters. Then ang kagandahan po sa ating Expander Cross na ipo-full flat po yung ating mga upuan para kung sakaling meron tayong mga malaking luggages or malaking ilalagay na item, so kasyang-kasya. So try naman natin. Na ipo-full flat po yung ating seats. Then meron din po itong under seat na lagayan. So may storage kayo dito. Pwede kayong maglagay dyan. Depende kung ano na lang yung ilalagay natin. Then even second row, na ipo-full flat po yan. So try naman natin i-full flat yung second row. So yun guys, plinat ko siya yung kanyang second row seats at saka third row. So full flat, may mga gusto kayong ilagay or kung mahilig kayo mag-camping, pwede nyo siyang lagyan ng foam or any accessory para maging higaan. So ganyan kaluwag yung ating exterior. So tara guys, pasok naman tayo sa interior ng ating Expander Cross. Buksan natin yung unit para makita nyo yung kabuuang exterior ng ating unit. So ang unang-una po natin makikita sa door panel na to is yung kanyang central door lock. Ito. Although bawat pinto may kanya-kanyang individual lock naman po yan. Then nandito na rin po yung ating power window na controller. So gaya ng sabi ko din, bawat pinto meron din po yung individual pang-adjust para sa window. So dito naman po sa side na to, dito natin makikita yung controller ng ating side mirrors. So andyan po yung pang-set, left and right. Then yung pag-adjust ng kanyang mismong salamin. Then meron na rin po yung auto-fold. So ang purpose ng auto-fold, halimbawang madadaan po tayo sa mga masisikip na lugar, pag sa tingin nyo itatama po yung ating side mirror, pwede nyo pindutin to para mag-fold yung ating side mirror. Then nandito na rin po yung kanyang traction control button. Ito po. So na on and off po yan. Nandyan din po yung lever ng kanyang hood. Then ito din naman po yung lever ng gas. Then guys, pagdating naman sa seat material, naka-genuine leather seat po with heat guard ang ating Expander Cross.
combination po ito ng medyo pagka-bluish at black. Then merong mga white stitches dito. Then guys, naka 8-way manual seat adjust ang ating driver side. So nandiyan yung pang-adjust. Then dito naman po tayo ngayon sa ating steering wheel. Naka 4-spoke leather wrap po ang ating Expander Cross. Na merong audio remote control. Ito. Hands-free button. And voice recognition. Basta connected po ang ating phone via Bluetooth. Pwede tayong sumagot at mag-cancel ng call. Then ito rin po yung kaniyang cruise control. So, idea lang guys, minimum at least 40 km po yung tinatakbo natin para ma-set natin yung kanyang cruise control. So, para ma-disengage po tayo, pwede nating pindutin yung cancel button or yung kanyang brake pedal. Para mawala tayo sa pagkaka-engage sa cruise control. Then, nandito na rin po yung kanyang SRS airbag sa steering wheel. Then, naka 8-inch LCD display na po ang ating Expander Cross since top of the line po ito. So, naka 8-inch na po yan. Then, nandito po yung knob for headlights and fog lights. Then, ito naman po yung knob para sa wiper. Front and back. Then, guys, supported na rin po yung kanyang steering wheel ng tilt and telescopic adjust. So, nandito yung lever. So, pwede natin i-adjust yung kanyang steering wheel. Depende sa preference ng driver. So, ilalak lang din natin yan ulit para maibalik. So, dito naman tayo ngayon sa ceiling ng ating Expander Cross. Yung kanyang dome light, naka-bulb type pa rin naman po. Then, nandyan yung kanyang 9-inch na infotainment system. So, touchscreen na siya at the same time, supported for Apple CarPlay and Android Auto. And SmartLink display audio. Yung kanyang hazard at the same time yung blower ng kanyang aircon. Then naka-push start na po ang ating Expander Cross. Keyless na po, hindi na kailangan ng susi. Then yung kanyang aircon display, meron na rin po yan. Maliit na LCD display dyan para at least mamamonitor natin yung temperature at the same time yung kanyang fan speed. So, dual zone po ito. Pwede siya hot and cold. Then, yung kanyang defogger. Harap at likod. Max cool. Ang purpose po niyan kung sakaling na-park natin yung sa vehicle natin sa mga maiinit na parking lot. So, pag prines na siya, automatically ipipit niya yung pinakamataas na temperatura para mapapabilis yung pagpapalamig ng ating cabin. Mode, kung saan natin patatamain yung kanyang hangin, AC for air condition, kanyang ventilation at yung off para mag-off lahat ng system. Then may USB na rin po, capable po yung ating expander. Dalawang USB, Type A at Type C. Then meron na rin po yan 12-volt socket. Nandiyan din po. Then meron siyang maliit na storage dito. So, pagdating naman po sa transmission, naka 4-speed automatic po ang ating Expander Cross. So, yan. Reverse, park, neutral at saka drive. 2 at saka L. Sa transmission din po nakalagay yung kanyang button para sa overdrive. So, nandyan. On and off. Then, capable na rin po ito sa electronic parking brake at saka brake auto hold. Ang conventional vehicle po kasi is yung gumagamit ng lever na dati. Kailangan itaas. So ito effortless na. Press mo lang siya, magpa-park. So kung di-disengage mo, pindutin nyo rin po, mawawala yung pinaka-ilaw na nandito. So ibig sabihin, naka-disengage tayo sa handbrake. So yung overdrive button na yan, pag in-on and off natin siya, halimbawa mayroong vehicle sa harap ninyo, tapos gusto mong overtake doon, by pressing yung on, magkakaroon siya ng added force para makaabante tayo at maka-overtake tayo dun sa vehicle na nasa harapan natin. Then nandito na po yung kanyang 2 bottle cap holder na dito.
Then meron din po siyang armrest console na leather finish. Ito po. Since leather po tayo. Yung kanyang box. Yung console. So sobrang lalim nito. Marami tayong pwedeng ilagay na mga gamit. Doon naman po tayo sa passenger side. Pagdating naman po sa dashboard, again, naka-soft pad leather finish po ito na may mga stitches. Ito po. Then ito pong kanyang ibabaw is hard plastic na naka-leather finish din. Then nandyan po yung ating SRS airbag at ventilation ng aircon. Then meron po itong mga pocket dito. Sa side, meron din po ito. Then nandyan din po yung kanyang glove box. Sa passenger seat naman po is 4-way seat adjust lang, manual din po. Then meron po itong under seat tray. So nandito. Tinanggal lang po kasi since dinisplay siya. Then sa door panel ng kanyang passenger side, gaya nga na sinabi ko, nandiyan yung pang-adjust ng bintana, yung kanyang door lock. So yung speakers natin, tapos may mga lagayan po ng bottle dyan sa gilid. So tara, pasok naman tayo sa second row. So yun mga kamitso, pasok naman tayo sa second row. Try natin yung kanyang seating capacity. Kung enough ba yung space. Sa katulad ko na 5'8 yung height, kung kakasya ba tayo dun sa loob ng second row natin. So try natin. So try po natin. Yun na nga guys, no? Tingnan nyo, sobrang luwag pa nung space dito sa aking paa. So halos isang dangkal pa yung pagitan nung driver seat versus yung sa aking tuhod. So yan guys, oh. Pagdating naman po sa headroom, so yan, oh. Kita nyo naman guys, halos isang dangkal din yung kanyang pagitan mula sa ulo ko hanggang sa ceiling po natin. So pakikita ko naman sa inyo kung anong meron sa second row, kung ano yung pwede nating i-access. Kung makikita natin sa door panel ng ating expander cross, meron din siyang soft pad leather dito na finish na may mga stitches na white. Ito. Then nandyan yung kanyang pag-adjust sa bintana and din yung kanyang door lock. Then sa side pocket, meron din po yung lagayan ng bote. Then speakers. Ito yung kabuang view ng ating second row. So sa second row, meron po yung air vent ng aircon dito. At the same time, may sariling pang-adjust ng temperatura. So yun po yung maganda sa kanya. Hindi siya magre-relay dun sa unahan sa adjustment ng aircon dun sa driver side. Dito, pwede nilang i-adjust yung temperatura kung naiinitan sila. Then, nandyan din yung kanyang USB charging. Dalawa po yan, USB Type-A at saka USB Type-C. Tapos meron na rin yung armrest console, armrest dito sa second row. Hindi lang natin siya baba kasi naka-plastic po siya. May bottle cup holder din po yan. So kung may umiinom ng kape sa second row, pwede na lang ilagay dun sa armrest. Nandiyan din po yung kanyang seat belts. So yan. So try naman natin yung third row. Papasok tayo sa loob para makita ninyo kung enough din ba yung space kung sakaling papasok yung katulad ko na 5'8 yung height. So tara, subukan natin. Baba natin siya. So yun guys, so papasok naman ako sa third row. So yun guys, oh. Nasa pinakadulo ako para makita niyo kung enough pa rin ba yung space. So mula rito, meron po itong alos kalahating dangkal na mula sa aking tuhod. So enough pa rin yung space kahit adult yung umupo sa third row. Then yung kanyang ceiling, yan, makikita nyo naman, halos kalahating dangkal din po yung pagitan. So talagang malaki kahit sa third row. Then sa third row, ang makikita natin, yung 12-volt socket, ito. Then meron din po siyang bottle cap sa gilid, kabilaan. So yun lang po yung maaari natin ma-access sa third row. Tapos nandyan po yung seats, kanyang seat belt sa third row. So yun na guys. So yan yung ating third row, no? Yun yung sinasabi ko kanina. May 12-volt socket at saka bottle cap holder sa mga gilid.
So, yan yung full view ng ating third row. May seat belts. So, grabe, ang ganda talaga ng ating expander. So, yun na nga guys, no? Tapos na yung ating in-depth review ng ating Expander Cross na Green Bronze Metallic 2025. So, sa video ito, i-discuss naman natin ngayon kung ano yung ongoing promo ng ating unit na Expander Cross. So, simulan po natin sa SRP. Ang SRP po nito ay 1,346,000. Then, merong all-in down payment na 19,990. So, tama kayo nung narinig guys. Just for 19,990 na down payment, mapapasa inyo yung ating Expander Cross. At hindi lang yun guys. Meron po itong pre-1-month amortization. So, instead of paying 60 months, magiging 59 months na lang po ito. Tapos, pay after 70 days pa. So, ang haba pa po ng kanyang grace period bago kayo mag-start ng first monthly amort ninyo. Then ito guys, meron po itong kasamang worth 45,000 na freebies na maaari mong ma-avail just in case sa akin kayo kukuha ng unit. Ito guys, simulan natin sa standard freebies. Medyo marami kasi guys, ganun kagalante yung lingkod. So may listahan po tayo. Iisa-isay natin. Sa standard freebies, magbibigay po tayo ng genuine matting 3M tint emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Guys, ang kagandahan sa insurance namin, hindi lock-in. So maaari kayong kumuha ng insurance sa labas. Depende kung saan nyo gustong kumuha ng insurance. Then 3 years TPL and 3 years LTO registration. Then PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km. Free po yung labor at saka oil filter. Doon pa lang guys, panalong-panalo na kayo. Most likely kasi sa ibang dealer from 1,000 to 5,000 lamang po. Then guys, nag-o-offer po tayo ng 5 years warranty extension ng warranty natin. Sa iba kasi guys, 100,000 or 3 years whichever comes first. So sa amin, 5 years po ang in-offer namin. Regardless kahit anong milyahin ng sasakyan nyo, basta pasok kayo sa 5 taon at alaga sa kasang unit nyo, automatically ma-avail nyo ang 5 years warranty. Then kasama na rin po ang factory rust proofing. So paglabas ng unit niyo, naka-factory rust proofing na po ito. Then chattel mortgage, kasama na rin po yung sa all-in down payment. So guys, ito, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano yung mga exclusive freebies na maaari mong ma-avail just in case sa akin kayo kukuha. Let's start. Nagbibigay po tayo ng Thailand Rain Visor, Expander Cross na hood emblem, Mitsubishi keychain, dashcam, harap at likod. Pinai-installan natin ang backup camera para at least hindi lamang po yung harap yung nagre-record, ganun din po sa likod. Mitsubishi umbrella, full set of garnish from headlight, door handle, gas tank, and even yung tail light. So kasama po lahat yung set na po yun, wala na kayong babayarang iba. Then nagbibigay din po tayo ng Bosch Horn Europa. So, ina-upgrade natin yung kanyang busina from stock into Bosch Europa horn. So, sobrang ganda ng previous natin, guys. Bukod po doon, nagbibigay din po tayo ng tailpipe finisher, car vacuum, side step seal, cargo trunk tray, steering wheel cover. Then, guys, kung sakaling mapag-decidean nyo sa akin kumuha, hindi lamang po yan maaari nyo ma-avail. So, message nyo na ako. Ibibigay ko pa sa inyo yung mga additional previous natin bukod dito sa akin diniscuss. So, sa mga nagbabalak po na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash of screen is Buy Be Ready and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Poronda. Now signing out. Ciao!